Samantala, patuloy pa rin nakaalerto ang Cordillera Region lalo na't dalawang bagyo na ang nasa bahagi ng Northern Luzon. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa detalye. Sa pagdaan ng bagyong Krising, kabi-kabilang insidente ng pagguho ng lupa at bato ang naitala sa iba't ibang lugar sa Cordillera. Nagkaroon din ng pagbaha sa mga mababang lugar, gaya sa Bangged at Langidan sa Abra. Isolated ang ilang barangay. Kailangan pa ng bangka at balsa upang maiparating ang tulong ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng bagyo. Ngayong nararanasan pa rin ang epekto ng habagat. Muling naghahanda ang iba't ibang ahensya sa magiging epekto ng bagyong Dante at bagyong Emong. Kapag sinabi natin tuloy maging bagyo, ito ay malakas. Lumalakas ang kanyang circulation, may sustaining strength siya, no? At ang effect nito ay may-enhance din niya yung southwest monsoon. So, lalakas din yung ating pag-uulan dito sa ating AOR. Kaya asahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, umabot sa mahigit 400 millimeters ang naitalang rainfall sa kasagsagan ng bagyong Krising. Kaya lumambot na ang mga lupa at mataas ang posibilidad ng pagguho sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Pinaalalahanan naman ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council at Office of Civil Defense Cordillera ang lahat ng lokal na pamahalaan na maging proactive sa mga binabantayang sama ng panahon. Dapat din silang magsagawa ng risk assessment at maglagay ng warning signages sa mga delikadong lugar. Alamin na po natin kung saan po yung mga malalapit na evacuation centers na ligtas. At siguraduhin natin na sa pamilya natin, handa rin po tayo. Mayroon tayong mga go bags, may mga ina-imbak na po tayong pagkain. Handa po tayo doon sa mga plano po natin bilang isang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera ang sapat na food and non-food items na ipinamamahagi sa mga maaapektuhan ng panibagong bagyo. Ayon sa ahensya, aabot sa 50,000 family food packs at 21,000 non-food items ang naipamigay sa lahat ng lalawigan na magagamit sa panahon ng kalamidad. We have even 3 million standby funds na nakahandang gamitin just in case na mabibitin tayo sa ating mga food and non-food items. So overall, worth ng stockpile natin is about 82 million worth of stockpile ang meron tayo just in case to provide augmentation sa ating local government unit. Patuloy ang pagkakaloob ng DSWD ng tulong sa mga naapektuhang pamilya sa rehiyon dahil sa bagyong Krising at habagat. Umabot na sa 8,700 na pamilya o mahigit 27,000 na individual ang naapektuhan habang 19 na bahay ang nasira dahil sa bagyo. Nag-deploy ang DSWD ng mobile kitchen sa Upper Market Evacuation Center sa Baguio City na nagbigay ng on-site food support sa mga pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Mula rito sa Baguio City, para sa Integrated State Media, Janice Dennis, PTV Cordillera.